Muli isang magandang umaga sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoon Jesucristo na siyang tagapagligtas at sa Ama na siyang nagsasaysay ng lahat ng mga bagay. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga kagarding. Purihin natin ang Diyos. Amen. At sa araw na ito ay araw ng Sabat sa Panginoon at tayo ay magbigay lugod sa kanyang dakilang araw. At binabati ko rin ang lahat ng mga tagapakinig natin sa apat na sulok ng daigdig at ang lahat ng mga Pilipino na nangalat sa buong mundo at sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao. At isang mapagpalang araw sa inyong lahat. At nandito na ang ating mga viewers. Si Gisana ay bumati ng magandang umaga po, Ama, at praise God, mapagpalang araw po tatay at nanay at mga kapatid. Yan, salamat naman sa Gisana at ikaw ang nauna ngayon. Okay, tuloy tayo. At si Propeta Nathan nandito na rin. At magandang umaga po, Ama at Tatay Jude, sa bugtong na anak, sa mga apostol at ating mga kapatid. Amen. Yan, purihin naman natin ang Diyos. At si Propeta Colosas ay si Santiago pala. Magandang umaga po, Tatay at Nanay Asin, at sa lahat. Magandang umaga po. Yan. Kumusta naman kayo dyan sa Nueva Ecija? Kumusta ang inyong mga pagpupuri? Balitaan nyo naman ako. At si Apostol Pedro, magandang umaga po, Ama, sa ating Jesucristo, Tatay Jude at sa mga kapatid. Purihin ang Diyos. Amen. Sabi ni Santiago, maayos naman po. Dangan nga lamang po ay wala po yung iba. Nakapagpapuri naman po kami at masaya naman po. Nagkaroon na po kami ng salo-salo. Yan, mabuti naman yan. Sana tuwing Sabat gagawin nyo yan, ano? Kahit walang gaanong ulam, basta may pagtitipon-tipon. Binigay namin sa inyong halimbawa yung pagsasalo-salo sa dahilan na kailangan nyo ng mga kapatid. Higit sa lahat, nagkakaroon kayo ng doon may papakita ang pag-ibig bilang magkakapatid. At si Propeta Nahum, magandang umaga po tayo at sa ating ama at mga kapatid at mga propeta, purihin ng Diyos na buhay. Amen. Yan, salamat din Propeta Nahum. At ganun din si Apostol Bartolome ay sinasabi niya, magandang umaga po, Ama, sa ating Panginoon at Kristo. Marapat na purihin ang ating Diyos sa mga biyayang ipinagkakalob sa mga anak ng Diyos. Amen. At si Propeta Nathan, pinapashout niya, pinapabati po, Tatay Sina Kerubin, Efron, Merab, Asam, Ahinoam, Eglon, Ahiyam at Maasya at Udabya, Raba, Dani, Tausal at Kemiel. Salamat po. Purihin ang Diyos. Amen. Alam nyo kasi, tungkulin ng bawat isa na ipa-shout out yung kanilang mga binigyan ng pangalan. Para naman naririnig ng Ama yung mga pangalan ninyo na yun pala ay binibigkas dito sa live. Kasi kung hindi nyo ipapa-shout out, kayo lang ang nababasa ko. Paano naman yung kasama nyo sa bahay na walang cellphone at hindi makapag-cellphone? Ha? Mahalin nyo naman ang inyong mga kapatid. No? Yun ang kailangan natin. Mahalin yung kapatid. Ang sabi ni Noadyas ay mapagpalang araw sa Diyos Ama, Nanay Asin at Tatay Jude po. Yan. Salamat pagpasok, Noadyas. At sabi ni Propeta
Santiago, pabati po kina Propeta Colosa, Sara M. Duma, Chitlis, at sana ay gumaling na kina Hadasa at Musa at Elisur. Kumakain po sila. Yan. Yan po rin naman natin ang Diyos. Amen. Sabi ng kasulatan, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y nangahulog sa sari-saring pagsubok. Yamang nalalaman ng pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa, upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Yan, Santiago ha. Okay lang na magtanong. Kahit anong tanong, pwede yun. Kaya sinasabi, ang nagkukulang ng karunungan ay humingi sa Diyos. At nang walang pag-aalinlangan. Dahil bakit? Ngunit humingi siyang may pananampalataya. Kaya kung magtatanong kayo, kinakailangan kung anong sagot. Sampalatayanan ninyo. Ibig sabihin, paniwalaan ninyo yung sinasabi. Hindi lang kung nagtatanong kayo dahil gusto lang may pag-usapan. Ha? Kinakailangan kung magtatanong kayo, yung ibig sabihin mayroon kayong nais malaman tungkol sa inyong pananampalataya. At huwag sa panunubok ng inyong mga katanungan. Ha? At sinasabi, ngunit humingi siyang may pananampalataya nang walang anumang pag-aalinlangan. Katulad ng isang alo ng dagat na itinutulak ng hangin at pinapadpad sa magkabi-kabila. Na ibig sabihin, ang pananampalataya ay pahapay-hapay. Huwag nawang ganun. Mananampalataya ngayon, bukas hindi na. Kaya sinasabi, mananampalataya ngayon, bukas hindi na. Ha? Tapos pag nandiyan na naman yung pagsubok, tatawag na naman sa Diyos, hihingi na naman ng tulong sa taas. Ama, tulungan mo po ako sa pagsubok na ito. Ha? Kailangan ng pananampalataya nyo ay lubusin nyo na. Huwag pahapay-hapay ang pananampalataya. Sapagkat katulad ng isang alon sa dagat na inaanod magkabi-kabila. Ganun yun. Kaya nga kung mayroon kayo mga hindi naiintindihan, pwede kayo magtanong at ito'y sasagutin na walang pag-alinlangan. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon kung kayo ay nag-aalinlangan sa Panginoon. Ha? Hindi kayo bibigyan ng biyaya ng kataas-taasan Diyos kung kayo ay may pag-aalinlangan sa sinasampalatayanan ninyo. Kinakailangan ko ng pananampalataya nyo ay lubos, ay pagkakalooban kayo ng nasa taas. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang paglakad. Ibig sabihin, nagdadalawang akala kayo sa pananampalataya, ay hindi kayo makakapagpatuloy dahil dalawang akala nyo. Bakit pa ako magtatyaga dyan? Wala naman yata akong masusumpungang biyaya dyan. Ha? Kaya sa ngayon dapat natin isipin na kung tayo man magtanong ay kinakailangan ito ay galing sa ating puso't kaisipan. Kung ang biyaya ang hinihintay mo ay sa lapi. Kung ang biyayang hinihintay mo ay sa lapi, ay wala kami nun. Ha? Wala kami.
Ang biyayang kaloob ng Diyos, ito yung buhay na walang hanggan. At kapag kasama mo na ang Diyos, kasaganaan. Iyon ang ibibigay ng Diyos. Sino man sa inyo, ha? Ang sino man na nag-aalinlangan sa inyo, sinasabing, buuhin nyo ng pananampalataya nyo. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, ang lingkod ko na umurong ay hindi ko kalulugdan. Ibig sabihin, yung paglilingkod nyo, atras abante. Kapag umurong ka, hindi ka kalulugdan. Tapos aabante ka na naman. Ano yun? Tchatcha. Katanungan nyo na bakit kung mabuti ang Diyos, bakit nagdurusa ang mga tao? Kung pakialaman nyo, kasi nagpaparusa ang Diyos. Ang isipin mo, ligtas ka. Kaya nga kung may katanungan kayo tungkol sa bakit kung ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya at makapangyarihan, bakit daw nagdurusa ang tao? Ang gawain ganun, sa Diyos nang nakakaalam nun. Bakit sila pinarurusahan? Yan ang dapat nating alamin. Bakit sila pinarurusahan? Gado sa binasa natin si Sitas, unang versikulo. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y nangahulog sa sari-saring pagsubok. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Kaya nga kung kayo naman ay sinusubok, ay kinakailangan magtiis din naman kayo. Pero sa mga anak ng Diyos, na binigyan na ng pangalan sa aklat ng buhay, nasa inyo na yung paggawa. Nasa inyo na ang paggawa. Kung kayo ba ay magpapatuloy o hindi, nasa inyo pa rin yun. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso sapagkat sa pagsubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Dahil pala sa mga pagsubok na yun, tatanggap kayo ng putong ng buhay. Kung malagpasan ninyo. At kung hindi kayo nag-aalinlangan, tuloy lang pananampalataya. Ngayon, kung mayroon kayong gustong malaman, pwede kayo magtanong sapagkat sinasabi, ang nagkukulang ng kaalaman ay humingi sa Diyos na walang pag-alinlangan. Huwag sabihin ng sino man pagka siya ay tinutokso, ako'y tinutokso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi manunukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Hindi siya nanunukso sa kanino man dahil ang gawain ng panunukso, si Satanas may gawa nun. Bagamat ang pagsubok ay binibigay din naman ng Diyos. Pinababayaan na kayo ay subukin para kung magtagumpay kayo, tatanggap kayo ng putong ng buhay. Sapagkat sinabi kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang peta. At nahihikayat siya na to. Ibig sabihin, tinutukso ka kung nahikayat ka ng sarili mong kagustuhan. Ibig sabihin, yung pita kasi, iyan yung sarili mong kagustuhan. Kalayawan. Yung mga kalayawan na yan, doon kayo natutukso. Kung magkagayo ng kahalayan, kung ipaglihi, ay manganganak ng kasalanan. At ang kasalanan pagka lumaki na ay namumunga ng kamatayan. O, di ba? Kaya nga sinasabi ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan. Pero kung ang tibo ng kamatayan
ay mawala na at hindi nyo na ginagawa dahil sa kayo ay mga banal na, ay nasaan ang tibo? Sa makatuwid, may pagtatagumpay na ang buhay kaysa kamatayan. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Ang bawat mabubuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, bumababa mula sa Ama, ng ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Yan, ganyan kung magmahal ang Diyos. Ganyan kung magmahal ang Ama. Nililiwanagan tayo. Kaya nga siya bumababa para sa ating lahat, mga kagarden. Sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak. Ha? Ibig sabihin kayo pala, nang ipanganak kayo sa ngayon, sa bagong pangalan, ay kalooban ng Ama, hindi kalooban ko, hindi kalooban ng tatay, ano? Sapat lang sa akin na kayo ay paalalahanan. Ang nagbibigay sa inyo ng kapanganakan ay ang Ama. Kaya kayo ipinanganak ng Ama. Sa makatuwid, lahat kayo ay mga anak ng Ama. Upang tayo'y maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig. Magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Kaya ito isang aral sa atin lahat, iwasan natin ang pagiging magagalitin, sapagkat ang galit ng tao ay pumapatay. Tatawagin kang mamamatay tao, bakit? Magagalitin ka, di ba? Kaya iwasan yung pagiging magagalitin, yung mga bibig na mapagmura, alisin na yan. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan, at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas sa inyong mga kaluluwa. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita, at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Kita nyo na yan. Tagapakinig lang kayo. Sa mga tuwid, kung kayo tagapakinig lamang ng salita at hindi nyo ginaganap ang sinasabi ng Diyos, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tumingin ng kanyang talagang mukha sa salamin. Kita mo na. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili, at siya'y umaalis pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Di ba? Pagtingin mo sa sarili mo, ay ang ganda ko pala. Pagtalikod mo na, nakalimutan mo na kung ano na yung mukha mo. Ganon daw pala yung mga taong makakalimutin sa salita ng Diyos. Kasi hanggang tagapakinig lang yun. Kasi ganito dalawa kasi yung tainga, di ba? Pagpasok sa kabila, butas yung kabila Walang imbakan sa loob. Kinakailangan kung tayo ay tagapakinig ng salita ng Diyos, ay imbakin natin sa sisidlan ng katwiran.
Dahil ang salita ng Diyos, ito yung katwiran na dapat nating matutunan. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ay kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig at lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Maliwanag yan mga kagarden, ano? Pagpapalain ka pala kung tagatupad ka ng salita ng Diyos. Ano kami? Ay, may mga asawa ninyo tumutupad pa sa salita ng Diyos. Katulad ng sinasabi, ano? Nakikita ko lang ditong buo na nakikinig. Si Colosas saka si Santiago. Pero yung iba wala na. Kayo na lang, kayo na lang. Pero yung mga asawa nyo, pasulpot lang na mag-comment. Paano itataas lamang ang puno? Ha? Paano kayo bibigyan ng Diyos ng kapahamalaan sa kanyang gobyerno? Ang inyong mga asawa. Pagdating ng araw, kayo opisyal, yung asawa nyo, tagapaglingkod. Hiwalay. Hiwalay sa inyo. Payag ba kayo nun? Kaya kung maaari, kahit paano, paminsan-minsan, Ay si ano naman, papag-commentin din, mag-comment din sila. si Miriam naman, tumutulong naman yung asawa niya na gumagawa ng chapter. Kahit man lang magpapansin, "Hi po, Ama. Magandang umaga po." Kahit ganun lang, mabigkas lang yung kanyang pangalan. Magpapakita lang kung may kailangan. Kaysa ganito, ano, sitwasyong ganito. Yan sinasabi ni Ama. Sa Panginoon ay hindi makapaglilingkod kung isa ka lang. Kailangan meron kang kasama para lalong mas matibay ang pananampalataya. Kasi kung ikaw ay nananampalataya tapos yung asawa mo naman hindi naman nananampalataya, sigurado ba kayo na makakapagpatuloy kayo? Kaya sabi ni Ama, kung kayo daw ay may asawa, ikayatin ninyo na maging katulad din ninyo. Kasi sila, mga binigyan na rin sila ng pangalan sa aklat ng buhay. Maski isa yung cellphone nyo, hindi kasama mo. Kahit isa lang ang cellphone nyo, oh, mahal. Mag-comment ka nga dito para ma-shout out naman yung pangalan mo sa live ng Ama. O bakit si Santiago sa Cascolosa? Si Santiago sa Colosas, gayahin nyo sila, no? Kahit isa lang ang cellphone nila, pare silang nakakapag-comment. Lagi silang active sa salita ng Diyos. Kasi diyan sa bahay nyo, hindi nyo naman mababasa ang ganitong salita. At mababasa nga ninyo, hindi naman maipapaliwanag sa inyo kung ano ang kahulugan nito. Kaya nga, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kayo magkakaroon ng pag-asa sapagkat natututo kayo kung ano ang mga dapat gawin. Nagsusuot kayo ng may tatak. Hindi naman ninyo alam kung ano yung sabihin. Katulad niyan, ha? Binigyan kayo ng mga damit na may tatak. Hindi nyo alam kung paano may papaliwanag. Kasi paminsan-minsan lang kayong pumupunta dito, yung mga asawa ninyo. Mabuti kayo, may mga salita ng Diyos naririnig ninyo. Yung asawa nyo, ha? Hindi nyo maililigtas yung asawa nyo.
Lagi nyo na lang lagi nyo na lang inoobliga sa kanilang tungkulin na kayo ay buhayin. Ha? Lagi nyo na lang inoobliga na maghanap ka ng trabaho dahil ako, yung mga anak mo malalaki at marami ang anak mo. Paano naman sila makakarinig ng salita ng Diyos kung lagi na lang ganon? At ganon din yung kaisipan ng asawa mo. Asawa nyo. Ay kailangan magtrabaho ako para kahit gabi na ako umuwi para mayroon lang akong madala sa pamilya ko. Maski anong kayod. Sabi ng Diyos, kahit anong kayod nyo, kung hindi kayo bibigyan ng biyaya ng Diyos, baliwala pa rin yan. Sinasabi, sino makapagdaragdag ng isang siko sa inyong buhay dahil sa inyong kabalisahan, sa inyong pamumuhay? Walang makadaragdag ng isang siko sa inyong buhay, maliban na lang ang salita ng Diyos. Maliban lang kung magtapat sa Diyos, tutulungan ng tao. Ituloy natin ang salita. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, ay nanatiling gayon na hindi tagapakinig at lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa at pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya ay relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Ayan. Kaya pag-ingatan ninyo kung anong mga sinasalita ninyo sa inyong kaharap. Dahil ang bawat lumalabas sa inyong bibig ay iyan ay mga banal ng salita yan. Sabi ni Propeta Kronika, saan po galing ang aklat ng buhay? Sa kordero. Siyang may hawak ng aklat ng buhay. Yung kordero. Kordero ng Diyos. Sino po ba ang kordero? Ang kordero ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Ano po ba ang kordero? Simbolo sa kordero yung pinatay sa patayan na hindi umimik o tumanggi man lamang. Kaya tinawag siyang kordero. Ganyan yung korderong tupa. Na kapag kinakatay ay hindi tumatanggi. Wala kang maririnig na anumang daing. Ganon ang ating Panginoon Jesucristo. Nang siya ay mamatay, nung siya ay pinarusahan ng mga taong tampalasan, hindi siya tumanggi para matupad ang kasulatan. Tumawag lang siya sa kanyang ama. Kaya tumawag lang siya sa kanyang ama. Sabi niya, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Pero nung bumalik ang tagapagturo, 1984, itinayo ang bandera. Pero mula pa kay Abraham, sinalitaan na yung dakilang kapisanan. Dahil sa lahi ni Abraham, ito yung pagmumula ng dakilang kapisanan. Sabi ni Pilipos, kordero din po ang tawag sa batang tupa. Di po batay. Basta kordero na batang tupa, ibig sabihin batang lalaking tupa. Yan tawag sa kordero. Sumimbolo lang yan na ang batang lalaking tupa o kaya ang tupang lalaki ay sumimbolo sa kabaitan o kabutihan ng Panginoon. Na kung paano siya hindi tumatanggi kung anong gawin sa kanya, Yes. ganon yung Ay sinasabi sa kasulatan kamo, pag paghihiwalayin na ng Diyos ang tao sa hayop, ang tawag niyang amo sa kanan, mga tupa, sa kaliwa, mga kambing. dalawang uri lang kasi pinagpilian ng Diyos sa ugali ng tao.
Dalawang uri ng hayop. Isang kordero saka isang kambing. Pagdating ng araw, sa talinhaga ng Panginoon, ang tupa ay sa kanan ng Diyos. At yung kambing ay sa kaliwa. Yung kambing yun ang ibubulit sa Kasi yung kambing masyadong mareklamo. Kapag ang kambing kinakatay, napakaingay. Kaya ibubulid sa impyerno yun, ibig sabihin. Sabi ni Kronika, gusto ko po kasing malaman ng lubusan ang ating pagsasama-sama. Mabuti rin naman yan. Nagtatanong ka. Mula ngayon, araw-araw ka na magtanong. Pero mayroong tanong ka kamo na hindi ko pwedeng. Sabi naman ni Ama, may tanong ka na hindi pwedeng sagutin dito sa live. Sa exclusive lang na lugar kung saan kayo pwedeng sagutin. Tay, bakit bagong kapisanan ng Diyos? Hindi ko sinabing bagong kapisanan ng Diyos. Dakilang kapisanan ng Diyos. Yan. Dakilang kapisanan ng Diyos. Sabihin mo na yung sitas. Yan. Ibigay ko sa inyo ang sitas sa Biblia. Awit. Sa awit 49 hanggang 10. Yan. Doon ninyo mababasa. No? Sinasabi sa awit 49 hanggang 10. Ako'y nagpahayag ng mabuting balita ng katwiran sa dakilang kapisanan. Narito, hindi ko pipigilin ang aking mga labi, O Panginoon, iyong nalalaman. Hindi ko ikinubli ang iyong katwiran sa loob ng aking puso. Aking ibinalita ang iyong pagtatapat at ang iyong pagliligtas. Hindi ko inilihim ang iyong kagandahang loob at ang iyong katotohanan sa dakilang kapisanan. Bakit dakilang kapisanan ng Diyos? Sapagkat kayo, mga anak kayo ng Diyos. Ang mga pangalan nyo mula sa bibig ng Diyos. Kapisanan, pinipisan ang mga anak. Pag sinabing dakilang kapisanan, ibig sabihin kayong lahat pinipisanan ng Diyos. Kaya kapisanan ng Diyos kasi kayo, mga anak ng Diyos kayo. Hindi to kapisanan ng mga tao. Ha? Hindi to kapisanan ng mga tao makasalanan. Kundi kapisanan ito ng Diyos. Kaya sinasabi, munting kawan lang. Tinatawag din ka mo bahay ampunan ng Diyos. At itong kapisanan, ito yung ampunan ng Diyos. Kung siya man nagtayo ng bahay, di bahay na ampunan ng Diyos. Yan dakilang kapisanan tinawag kasi ito yung sinalitaan niya mula pa kay Abraham. Sinalitaan niya na ito. 21:18. Itinayo ang before Christ. 2118 BC, itinayo ang dakilang kapisanan sa panahon pa ni Abraham. Para malalaman ninyo, ano? Kaya lang, inihayag ito ngayon lang. Ngayon lang inihayag ng Ama. Kaya sabi ng Panginoon kay Abraham sa Genesis, at sinabi sa kanya ng Diyos, Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ay lumago at dumami ka. Isang bansa at isang kapisanan ng mga bansa ay magmumula sa iyo, at mga hari ay lalabas sa iyong balakang. Kaya ito tinawag ng kapisanan ng Diyos. Dahil siya ang nagpipisan. Ang kataas-taasang Diyos, siya ang nagtatawag sa inyo at nagbibigay ng pangalan na mula sa aklat ng buhay.
Kaya napakapalad nyo. Ha? Napakapalad nyo sapagkat ang para sa ibang ibibigay, sa inyo na naibigay. Kaya sabi ng Diyos, bagamat kayo may mga pangalan, ay huwag ninyong ipagmalaki, kundi matakot kayo. Baka sabihin nyo, wala na akong kamatayan. May pangalan na ako sa aklat ng buhay. Kaya ipagyayabang ko na ito. Huwag niyong gagawin yan mga kagardin dahil sabi ng Diyos, kapag masama ang gawa nyo, siya mismo. Sabi, ako ang naglalagay at ako rin ang nag-aalis. Ako ang nagbibigay ng kapamahalaan, siya rin ang nagtatanggal ng kapamahalaan. O, sino pang may tanong? Ano pa bang tanong nyo? May katanungan pa ba kayo? Ang sabi ni Propeta Kronika, ang aklat po ba ng buhay ay Biblia ring matatawag? Sabi ni Kronika. Ang aklat ng buhay talaga, iba yung sinasabi. Meron talagang aklat ng buhay na ginawa si Ama na doon nakasulat ang inyong mga pangalan. Anong panahon? Kung anong panahon kayo, doon kayo nakasulat. Pagdating mo dito, Pilipos, ihahayag sa iyo ng Ama kung anong sinamahan ninyo. Dahil ang pananampalatayang walang gawa, iyon yung sinasabi mo. Ang pananampalatayang walang gawa ay baog sa kanyang sarili. Kaya nga, maraming naghahayag tungkol sa pananampalataya, ngunit wala naman silang gawa. Ano yung gawa? Ito yung katibayan ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, kung kailan siya paririto. Sabi ni Propeta Kolosas, ano po ba ang aklat ng buhay? Ayan. Ito yung aklat ng buhay na ibinibigay sa inyo. Doon niya kinukuha yung mga pangalan nyo. Dito na lang nyo malalaman ka. Dito nyo malalaman yan pagdating kung nakarating na kayo dito. Tayo may simbahan din po ba tayo? Mayroon. Katulad dito sa bahay, simbahan ito. Dito ang tinatawag na Bethlehem, Huda, sa lugar na ito. Itong lugar na ito ay tinawag na Bethlehem, Huda sapagkat dito ipinanganak ang ikatlong pagparito ng Kristo. Dito binuhay ang Kristo. At dito binuhay ang Kristo sa Bethlehem, Huda. Noong unang dating, sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo, na kung sinong siyang pinako, noong unang dating, sa Bethlehem yun, sa Jerusalem. Doon siya ipinanganak, kaya tinawag Bethlehem. Pero ipinako siya sa bundok ng Golgota. Kaya sa pagbabalik niya, paroroon siya sa bayan na kung saan hindi inalala ng tao. Kaya dito sa bansang Pilipinas, ito ang bansang tinatawag nasyon sa kasulatan. At dito ipinanganak ang pagparito ng anak ng tao sa makatuwid bagay ang Kristo. Sabi ni Propeta Kronika, kami po ba ay matatawag ng isa sa dakilang kapisanan ng Diyos? Bakit hindi kayo tatawaging kaisa? Mga pangalan ninyo ay mga propeta. Sa makatuwid, kapag tinawag kayong propeta at lingkod ng Diyos at mga anak ng Diyos, isa kayo sa
dakilang kapisanan ng Diyos. Tagapagsalita ng Diyos. Kaya tinawag kayong propeta dahil tagapagsalita kayo ng Diyos. Ibig po bang sabihin ay bago po ang aming relihiyon? Hindi Sabi, religion ito. dapat ninyo maintindihan, ang relihiyong tinutukoy, kayo yun, kayo mismo. Ang sa inyong puso, kung ito ba ay malinis. Ha? Walang dungis. Walang dungis ba ang iyong puso? Walang dungis ba ang iyong pagkatao? Iyon ang matatawag na relihiyon. Dito, ang tawag sa atin ay gobyerno ng Diyos. Kasi ang tunay na relihiyon, iyon yung pagsamba sa Diyos. Kaya sinasabi, magsilapit kayong may malinis na puso sa Panginoon. Iyon ang tawag sa tunay na relihiyon. Ang katawang ukol sa Diyos na walang dungis sa Yan. harapan niya. Pag-ingatan ninyo ang katawang ukol sa Diyos na walang dungis, mga kabansa. Sabi ni Propeta Pilipos, yung po mga nakabalunbo na hawak ng anghel sa aklat ng buhay, ayon sa pahayag ni Juan, nang itapon siya sa isla ng Patros. Iyon, nakabalunbon nga yun. Kapag nilukot yun, nakabalunbon yun. Yung nakabalungbon naman, ibinigay na sa iyo. Matanggap mo na. Ngayon, doon sa ibinigay sa inyong nakabalunbon na salita, yung sa maliit na papel, yun yung nasa kamay ng anghel na ibinigay sa iyo. Dapat, nandiyan pa ba yun sa iyo? Iningatan mo ba? Iyan yung hawak ng anghel. Yan ang mana. Hindi ba yung nagbigay sa iyo anghel? Yan ang manang natatago kami. Naniniwala ka ba nagbigay sa iyo si Miguel Arcangel? Doon nakasulat yung pangalan mo sa aklat ng buhay. O, sige, pag-ingatan mong mabuti yan na hindi mawala sa iyo. Baka makuha ng iba. Dinadasal mo ba lang sa oras? Ginagampanan mo ba yan pagdarasal sa tamang oras? Propeta Pilipos. Si Miriam. Ganito, turuan ko kayo, kumuha ka ng bagtingan, bill. Gumawa ka ng bill. Pagka alas 6, magbibil ka para magdasal lahat. Pagka bandang alas 6, magbibil ka ng 2. Ganyan. Bibil ka ng 2. Ibig sabihin, magdarasal yun. Pagdating naman ng alas 2:30 ng hapon, kung nandyan ka, o kung sino nagdyan, mag-bill kayo doon sa chapter. 2 rin. Tapos pagdating ng alas 6, mag-bill ka rin ng 2 uli. Para magdasal yung pangkalahatan. Sa bawat chapter, bawat bahay panalanginan, ay mayroon ng ganun. Mayroong bagtingan, kampana. Iyon yung tinatawag na pakakak.
Pagka binagting yun, malalaman o dasal na. Gumawa ka niyan dyan sa inyo. Pilipos, naintindihan mo ba ako? Yung buo ka mo na bakal. Ito yun. Kung makakita ka ng tubo na mga D4, ganyan, no? Tubo. Putulin mo ganyan, kahaba. Tapos ibitin mo lang, ibitin. Pag pinukpok na madalawa yun, matunog yun. Bakal din yung pangpukpok. Kailangan ang pangpukpok mo ay bakal din. Para pagka narinig ng mga kapatid, ay oras na pala ng pagdarasal. Sino ang malapit sa bahay panalanginan? Sabi ni Pilipos, opo tatay, hindi naman po sakto sa oras, pero nagaganap ko po ang 3 beses. Mali. O sabi ni ama, mali daw. Kailangan bago mag-alas 6. Mali daw yun. Kailangan bago mag-alas 6 Huwag ay magdasal na kayo. 5:45. Huwag lalampas doon. Huwag kang lalampas sa 6. Susubukin kayo ng Diyos. Dahil oras lumagpas kayo, yung pagsubok hindi hihiwalay sa inyo. Sabi ni Propeta Miriam, kami po tay, magkakaharap po kaming lahat, sabi naman ni Nuwadyas. Tayo wala bang simbahan sa iba't ibang lugar ang dakilang kapisanan tulad ng Katoliko o iba pang relihiyon? Chapter lang. Ang bawat tawag doon ba ay panalanginan lang? At tayo, kasi, alam nyo kasi, hindi tayo humihingi ng ikasampung bahagi. Nakatulad ng ginagawa ng mga relihiyon, na humingi sila ng ikasampung bahagi sa kanilang mananampalataya. Kaya, nakakaipon sila ng pampagawa ng mga simbahan. Naintindihan nyo ba? Dito, ang gawain dito, sariling sikap. Lahat kami naghahanap buhay dito, kumikita kami ng ayon sa aming May mga branch din pinagpagalan. Pero mayroon tayong mga branch. Mayroon tayong mga chapter tayo. ba? Tulad ninyo kamo. Katulad dyan sa Gimba, meron dyan sa Gimba. Meron din sa Zamboanga, meron din sa Bisaya. Kaya lang sa mga parting yun, ay hindi nila alam na nagla-live ako. Ngayon lang ako nag-live nitong huli. Kasi ngayon palang inutos ni Ama. Tayo kasi hindi humingi ng ikasampung bahagi sa mga tao. Kasi ang patakaran ng mga mananampalatayang iba, kukutahan na nila ang tao. Na kung ikaw nananampalataya, ganapin mo ikang nakasulat sa kasulatan ng ikasampung bahagi ay ibigay mo sa Panginoon. Dito hindi ganun. Kaya nga sinasabi, tayo ay may pagsambang kusa. Kung tayo ay nagtutulungan sa ating pananampalataya, ay makagagawa rin kayo ng bahay panalanginan. Hindi humihingi ang Diyos sa tao. Dahil ang Diyos hindi humihingi sa tao. Diyos pa ang nagbibigay. Opo tay. Sige po tatay, sabi ni Pilipos. Ganon po pala, sabi ni Kronika. Bakit kayo hindi nanbaka? Katulad yan, bilang katunayan sa inyo, kayo nananampalataya, may mga kinikita kayo, humihingi ba sa inyo ang Diyos? Hindi humihingi sa inyo ang Diyos. Sabi ni Kronika, opo, dahil napakabuti po ng Diyos Ama. Yan. Mabuti yan na nagkakaintindihan tayo. Baka hanapan nyo si Ama ng
pampagawa ng simbahang malaki. Hindi tayo ganun kayaman. Ang ibinibigay ni Ama sa bawat isa, yung buhay. Buhay na walang hanggan. May mga bahay panalanginan man, binibigyan ng bandera para sa kaligtasan ninyong lahat. Kaya nga, kung kayo may bahay panalanginan, lalagyan ng bandera ng Diyos yan para sa kaligtasan ng bayan, ng lahat, nakatabi ninyo. Pati kapitbahay nyo, kahit masama ang gawa, naliligtas dahil sa inyo. Huwag lang kayong lalaitin ka. Pero kung lalaitin naman kayo, ayan, may parusa pa rin sila. Katulad yan si Propeta Nahum, mayroon niyang sinasaka. Pero hindi humingi sa kanya ang Diyos ng ikasampung bahagi. Pero nag-iintrigo siya kung gusto niya. Pero kung ayaw niya naman, hindi naman siya hinihingian. Ganon ang Diyos. Kung kailan nyo ibig magbigay, ay di mapalad kayo dahil tatalbusan yung inyong kayamanan, lalo pang lalago. Yung sinasabi, ang nagbigay ng isang lipta, bibigyan ng 2 lipta. Kung magbigay ng 10, di 10 rin ang 100% ang babalik. Ay katulad niya, may mga tanim silang sibuyas ngayon, nagbibigyan si Propeta Nahum ng sibuyas. O, panrikado mo, Ama. Yan, gano'n lang salita niya Panrikado mo, Ama. O, di, siyempre, kapag gano'n ang salita, ay di matutuwa rin naman si Ama. Dahil yung kanyang anak nakaalala. Pero ang tao hindi niya pinipilit. Kung hanggang saan lang yung kakayanan nila, hanggang doon lang. Yan sabi sa kasulatan, may nakapila, isang pilahan. Yung pilahan na yun ay maniningil ng buwis. Pero ang kabangyaman ay nakalagay lang sa gitna. Yung iba naghulog ng ikasampung bahagi. At yung iba naman ay naghulog ng kanilang ibig ihulog. Natira ng kanilang kayamanan. Mayroon naman isang pulubing babae naghulog ng isang denaryo. Nang maihulog niya yung isang denaryo, may kasamang pasasalamat. Ang sabi niya, Panginoon, pagpalain mo po itong aking ihuhulog sa iyo. Sapagkat ang lahat ng nasa akin ay isasama ko na rin. Kaya nang marinig ng Panginoon yung ganong pananalita, mas nalugod siya doon sa naghulog ng isang denaryo. Kaysa doon sa mga naghulog ng napakarami na alam naman ng Panginoon na sobra lang iyon sa kayamanan nila. Kasi kung magkakaloob kayo sa Diyos, maghahandog kayo sa Diyos, na bukal sa inyong kalooban, ay pagpapalain kayo ng walang hanggan. Pero alalahan ninyo na ang Diyos ay hindi humihingi sa kanino mang tao. Ang Diyos pa ang nagbibigay.